At mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaugnay ho ng mga development na yan dyan sa Yolanda victims, pati na ho yung iba pang mga usapin ay atin hong matatalakay dito sa susunod ho nating bahagi sapagkat makakapanayan po natin ang pinuno ng Philippine Red Cross, ang chairman ng Philippine Red Cross, si Chairman at CEO Richard Dick Gordon sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Alaysa Clarinal. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Chairman. Direktahang tanong, paano ho ba nakikita ninyo yung ilang mga senaryo dahil may mungkahi po pala kayo na pagsasakatuparan doon sa sinasabing hospital ship. Ano? Ito'y unahin ko lamang yung issue sa Gaza sapagkat matindi ho yung tensyon at kanina naibalita namin yung ilang kalagayan ng ating mga kababayan and paano ho ba ito yung suggestion po ninyo, Mr. Chairman? Medyo malalim ang DNS kasi alam mo, hindi kami pwede mag-demand sa ICRC or IFRC or doon sa mga Red Cross kondono. Ideally, dapat ang UN maglagay sila ng Security Council Resolution na maglalagay ng hospital tent city at maglalagay ng mga ambulances na under the protection of an international peacekeeping force. Pero siyempre, magkukonvene pa yung UN. That's one way. Unless mapapayag natin ang Red Crescent ng Gaza, ng Palestine, pero hindi nila kaya yun. Kailangan tulungan sila ng ICRC at saka ng IFRC. So, maasa ako dyan. The other way is sabihin natin sa Amerikano na meron silang Mercy Hospital. Yung kanilang USS Boise na pwedeng dalhin doon. At parang makakabuti sa kanilang PR yan. Makukuha nila yung mga bata. At siyempre, takot sila baka mapasok sila ng terrorist. Makakuha sila ng mga bata na may tama o may sakit. Dalhin doon sa hospital na yun. That's a 1,000 bed hospital. Anyway, meron silang helicopter carrier doon ngayon na pwedeng kunin ng helicopter sa isang lugar na safe sa Gaza na dadalhin yung mga tao doon. Pero again, hindi tayo may control. Yan ang mahirap dyan. Mukhahi ko lang yan dahil ginagawa yan talaga ng mga barko na may kakayahang gumamot. At yan ay nasa generosity na mabibigay. Pwede rin kumuha ang ICRC at saka IFRC ng barko na ipaparada doon, pero magpapaalam pa rin tayo sa Israel at saka sa Hamas, papaalam yan, at saka sa Egypt para papayagan makapasok yung makakukuha ng pasyente doon. Ganun rin doon sa hospital tent. Hindi mo naman mapubunod yung mga pasyente na may nakasa ICU. Tatanggalin mo ba yung mga aswelo yun? Hindi pwede. Ilalagay mo yan doon sa mga bagong may sakit na para ultimately, tasara mo na yung mga hospital na nabobomba dahil tinataguan talaga ng maraming tao at pinagsususpect siya may Hamas kaya binobomba. Kaya kung ilalagay mo sa isang lugar na malapit na doon sa Egypt na nakalagay doon UN protected or Red Cross protected, hindi dapat bombahin. Baka namang makamagawa yan. Okay, Mr. Chairman, may katanungan din ang akin hong katandem dito si Bombo Alaysa Clarinal. Bombo Alaysa with your questions. Okay, good morning Chairman. Matanong ko po, ginugunita po ngayong linggo ang nagdaang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Ano po yung mga nakahanay na aktibidad ng Philippine Red Cross na pangunahing sumaklolo sa kasagsaganang naturang bagyo noong taong 2013? Kami, nag-memo na ako na alalahanin ng buong Red Cross yan. Hindi naman kailangan ko. Because nagawa na namin yung dapat gawin at tinutuloy yan, yung mga volunteer. Na tinayo natin doon, at training natin. Nagtayo tayo ng 80,000 na bahay, 80,269 na bahay doon na natapos sa siyam na probinsya. Nagtayo tayo ng mga eskwela doon. Dito lang sa bahay, 80,207, nakakahalaga na halos 4 billion. Livelihood, 52 million na umabot ng 62,676 na pamilya ang nabigyan ng livelihood, nakakahalaga na 752 million. Naglagay tayo ng mga bathrooms at saka wash facilities sa 117 schools, umabot ng 63 million. Naglagay rin tayo ng 536 classroom. Tayong unang-una nagtayo ng classroom doon na umabot ng 536 na kinuha ko sa China na gusto nila maglalagay ng bahay pero hindi uubra na maging bahay sapagkat sobrang liit.
Kaya pinutol ko yung mga wall, naguna akong eskwela at nagkaroon kaagad ng eskwela 2 months after, halos 2 months, mga 3 months, I'm sorry, 3 months from November 8, natayo yan, mga first week of February, nagkaroon na ng eskwela kaagad. Unang-una eskwela natayo sa Yolanda. Sabi ko, nabigyan ng bahay, katulad halimbawa sa Aklan, na gawang bahay doon, 9,132 houses, livelihood, 6,000 na tao, 6,800 households, at gano'n rin sa umabot ng 80 million yun ang binigay doon. Tapos 21 classrooms, maraming ginawa. Aklan, Capiz, Antique, meron 5,956 houses, meron rin livelihood. Dito sa Cebu, 8,671 na bahay ang ginawa doon. Sa Capiz ay 8,676 ang ginawa doon. So maraming ganyan kalalaki mga bahay ang nagawa. Ganyan karaming bahay ang nagawa. Okay, kaugnay ho niyan, Chairman, alam po natin na marami tayong nakuhang lesson sa panahon ng nagdaang Yolanda. Kasama na ang maagang paghahanda, pati na yung stock ng mga dugo para sa emergency situation. Tama ho ba, Chairman? Everything and anything. Ang una namin nilagay doon, dugo. Nag-iba yung mga blood bank, naglagay kami ng container van na makakakalap ng dugo. Umandar ka agad in 2 days. Nakata 40 footer and 20 footer container van na nilagay doon, no? Kasi para may blood station tents installed doon sa Giwan, sa Katbalogan, sa Ormoc, at mismo doon sa Leyte, no? Park Hotel. Pagkatapos, anything and everything, naglagay tayo ng humanitarian caravan kung saan may rescue truck, may mga ambulansya, may mga trucks na magdadala ng goods, meron tayong mga Humvees na dinala doon, para makaikot, at meron tayong mga pagkain na ready-to-eat meals na dinala kagad. Unang araw pa lang, tinakbo na yan doon, ang caravan, no? Meron tayong mga payloader na dinala doon. Meron tayong mga body bags, 10,000 body bags na dinala doon. At ang pinakalaga, yung mga volunteer na nagpunta tayo doon, nagamit natin dahil siyempre, yung mga volunteer doon, hindi na makakilos, dahil tinamaan rin sila. So, nagdala tayo ng volunteer sa iba't ibang chapter, mula sa Olongapo, sa Rizal, sa Bulacan, Pampanga, lahat yan, sa Manila, nagdala tayo ng mga volunteer doon. At yun ang mga pumulot doon sa mga patay kaagad. At yun ang nag-assess kaagad kung sino bibigyan ng pagkain, magbibigyan ng bahay. Lahat yan nagawa, no? Pati livelihood. At it took about 3 years para makompleto yung mga bahay. It took more than 3 years para yung lahat ng programa, halimbawa sa agriculture, napututuro tayo ng live ng mga magtanim ng black rice, mga ganyan, ginawa lahat yan. So, maraming programa ang ginawa ng Red Cross dyan. At anong lessons learned? Yung predict, plan, prepare, practice. Malayo pa ang bagyo or anuman, wala man bagyo, nakahanda tayo. Wala tayo sa talampasingan sapagkat ngayon nakita dyan ang lessons yan. Pwede kang pasukin ng malalaking alon na parang tsunami at malulunod na lang ang mga tao. Ang casualty dyan, sila sabi 6,500 pero tinataya ko na umabot ng 10,000 lampas yung mga namatay dyan. So dapat matutunan tayo dyan. Nakalagay doon, build back better. Bawal na dito sa beach. Ang ginawa nila, bumalik sila. Build back here. Doon pa rin sa beach. Yung pagtatayo ng bahay, ginawa na namin dahil wala talagang loteng makuha ang gobyerno. So yung mga bahay na safe na, nasira lang ang bahay, ginawa na namin ng bahay. So kailangan mabilis tayo. Nakafocus ka, mabilis ka, at madali kang maintindihan ng tao, at saka flexible ka. So, marami-rami tayong ginawa mga health center. 94 health centers ang ginawa. Mabot halos ng 60 million yan. At yan eh, kasama sa mga ginawa dyan. Pero pa yung mga tinulungan natin na halimbawa yung isang buko queen, ang pangalan nun ay si Irene Collado na nakapagtayo siya ng 5 buko sheds at lumaki ang kanyang ang pera dahil nakagawa siya ng 5 buko sets, nakagawa siya ng pickup, nakakuha siya ng bangka, at yun eh, naging ibang negosyo niya na yung tawag natin, lumaki na yung kanyang negosyo.
Okay, Mr. Chairman, kagaya ho ng binabanggit ninyo, importante talaga yung dugo pagka may mga kalamidad o kaya naman mga o kahit anong panahon, ano? Ika nga, ano. Kaya naman tamang-tama, ano, dahil malapit na ho yung ating Dugong Bombo 2023 kung saan ho magkatuwang tayo dito ang Bombo Radio Philippines at ng Philippine Red Cross. Baka nais po ninyong anyayahan yung atin ho mga kababayan na makibahagi dito sa malaking makabuluhan na proyekto po na ito, Mr. Chairman. Please go ahead po. Well, alam niyo, taon-taon meron tayong programa with Radio Bombo. Napaka-kapuri-puri ang ginagawa ng Bombo Radio kasi alyado ng Red Cross at lahat ng radio stations na makakakalap ng dugo ginagawa natin para meron tayo palaging dugo. For example, today I think we have about 18,000 bags of blood ready at ang dugo na nakakalap natin yan, binibigyan natin na libre sa mga mahihirap kung di sila maka-afford. Tinataya ng Blood Samaritan ang nagbabayad dyan, yung mga kaibigan natin na nag-i-sponsor na ibabayad doon sa blood testing. Kaya yung ginagawa ng Bombo Radio from the supply side, marami tayong nakukuhang bibigay ng dugo at lalagdagan yung supply ng dugo. Dapat araw-araw. Kita nyo sa Israel, nung tamaan ng Israel doon sa October 7, in 2 days, nakakalap sila ng 50,000. Pumila lahat ng tao dahil magkakagera. So talaga nagkakalap sila ng dugo araw-araw. Ganyan ang ginagawa ng Bombo Radio. Ganyan ang ginagawa ng mga donor natin, kaya dapat palagi tumutulong kayo. Wala nga namang aray magbigay ng dugo at makakabuti pa sa inyong kalooban at sa inyong kaisipan na kayo nakakatulong sa mga taong hindi nyo nakikita. With that, maraming salamat Mr. Chairman at magkita-kita tayo dito sa Dugong Bombo 2023. Ingat ho kayo at maraming salamat. Good luck sa mga adhikain ng Philippine Red Cross.